chapter 1 verses 4 hanggang 20 na ganito po ang sinasabi. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-isang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang binibigay niya kay Ana, sapagkat mahal na mahal niya ito, bagamat hindi pinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinadamdam ni Ana kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa iyo? Minsan matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi nyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig nito yung pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na iyong paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-iinom ng alak at magpakatino ka. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at inudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong likod ay masamang babae. Pinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumain, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Magsitindig po ang lahat. Bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo na ating pong matatagpuan sa aklat ng San Marcos, pangkat 13, mga talatang 1 hanggang 8. Hawakan po ninyo ang inyong mga dalang Biblia at gagawin po natin itong sagutang pagbasa. Marcos 13, talatang 1, at magtatapos tayo, sabay-sabay tayo, sa 8 talata. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki na mga gusali at kay gaganda na mga batong ginamit dito. Sumagot si Jesus, nakikita mo ba naglalakihang gusaling yan? Wala riyang matitirang magkapatong na bato. Ang lahat ay iguguho. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga Olibo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong ni Pedro
Santiago, Juan, at Andres. Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito ay malapit ng maganap? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. Maraming lilitaw at magpapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung makabalita kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mga digmaan sa malayong lugar. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Tayo pong lahat, sapagkat makikipagdigma ang mga bansa laban sa kapwa bansa at ang mga kaharian laban sa kapwa kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng mga taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng naranasan ng isang anak. Ito ang salita ng ating Panginoon. Amen.
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks. To the one, Jesus, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. I am rich because of what the Lord has done for us. Aming Diyos, tanggapin mo ang kaloob ng iyong mga anak. Kapahayagan ng aming pagpapasalamat, ng aming pagmamahal, ng aming pagkilala. Ang Diyos ay napakabuti sa amin. Hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan. Siya ang nagkaloob ng lahat ng magagandang bagay sa aming mga buhay. Aming Diyos, maluwalhati po kayo sa mga handog na ito, ng mga ikapo, mga pangako, pasasalamat ng iyong mga anak. Masumpungan mo ang bawat isang nagtatapat, Panginoon, at merong pusong nagpapasalamat. Pagpalain mo ang mga handog na ito, aming Diyos, at ang bawat isang nagkaloob. Ibalik mo sa kanila, sa iyong mga anak, sa kanilang buhay, hanap buhay, sa kanilang sambahayan. Siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.